katulad na nangyari sa Japan, tsunami, yung year sa Libya, mga kaguluhan doon sa Middle East, at dito sa Amerika ay ang economic crisis. Yung lahat ay may dinadanas ng kapigatian. Nakita natin ang dalawang mata sa telebisyon kung paano yung pinsala na nangyari sa Japan. Ngunit may isang pinsala na hindi nakikita sa pisikal. Yan ay ang nasa kalooban ng tao. Wasak ang pamilya, laging may kapigatian sa kalooban. Hindi maganda ang relasyon sa isa't isa, sa kapwa-tao, sa pamilya, sa kanila pa man. Hindi man natin nakikita sa kaisipan at sa pisikal na pangangatawan, sa pisikal na mukha ng tao, ang pinsala sa buhay ng tao. Pero meron isang Diyos na nakakakita. At ang libro pong ito ay naisulat ko ng 11 taon na ang aking target dito ay ang mga wasak ang buhay. Sa kaisipan ay walang pag-asa sa buhay. Hindi, walang pinag-aralan. At dahil sa mga rejection na kanilang naranasan, ay parang ayaw nang magpatuloy sa buhay nito. Pero sa libro po ito ay nasabi ko na may pag-asa pala. Nakita kong dalawang mata kung paano ang mga walang pinag-aralan ay may sinabi sa buhay ngayon. Nakita ko paano may karamdaman kung paano sila gumaling. Nakita ko ang pinakadukha ay kung paano po sila umakat ng pamumuhay. At sa oras ito, ano man ang kalagayan mo, rejected ka man, napisala man ang iyong pamumuhay, sinira ka man ang kapata mo, meron namang isang Diyos, isang Jesus na nagbabantay, nagmamahal sa iyo, na may pag-asa sa buhay nito. At sa libro nito, ay dito ko nakita ang kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin. Kung paano ang isang imposibleng kalagayan ay maging posible. Kung paano ang mga walang kwentang tao ay naging isang lingkod ng Diyos na buhay. Ibig kong malaman mo habang ikaw ay nakikinig sa mga pinapanood mo ang aking sinasabi ito, may pag-asa ka, may kinabukasan ka, may bukas pa, meron kang magandang hinaharap kapag ibinigay mo ang buhay mo kay Kristo. Salamat. You are blessed.